Miss Claudia. Miss Claudia, ang tapik ni Carol, ginigising niya ang kanyang amo na mahigit 12 hours nang natutulog. Unti-unti namang idinilat ni Claudia ang kanyang mga mata. Blurred ang paningin nito noong una hanggang sa makita niya ang mukha ni Carol. Carol. I'm so glad nagising ka na madam. Maaliwalas ang ngiti ni Carol nang makita niyang iminulat na ng kanyang amo ang mga mata nito. Napatayo kaagad si Claudia, kahit na mayroon pa itong nararamdamang hilo. Sorry, anong nangyari? Tanong niya nang may pagtataka. Ang sabi ni Dante, muntikan ka ng pagsamantahan ni David sa bar. Nahilo ka raw hanggang sa mawalan ka ng malay. Tapos dadalhin ka na sana niya sa kung saan pero umawat si Dante. Dante, napaisip si Claudia at ang huli nitong naalala ay kasama niya sa loob ng bar si David at bigla itong nahilo. Yes, ang sabi niya sa akin, sinundan ka talaga niya hanggang sa makarating ka sa bar dahil masama talaga ang kutob niya. And based sa nurse natin, pinainam ka ng pampatulog ni David and it was obvious na muntikan ka na niyang pagsamantalahan. Nanggalaiti si Claudia sa kanyang narinig. Tinklop nito ang kanyang mga kamao sa galit at tiningnan ng masama si Carlo. Magbabayad si David sa ginawa niya sa akin. I am going to make sure to teach him a lesson na hinding-hindi niya makakalimutan. Miss, you should have a bodyguard next time para naman masigurado natin ang kaligtasan mo. I know you are an independent, intelligent woman but this time, kailangan mo na ng kasama. Please Miss Claudia, it's too risky for you na isugal ang buhay mo. I am not gonna be fooled twice. And si David, he's gonna regret what he did to me. For sure he locked himself on his room, crying like a child because his plan failed. Possibly, he was provoked by his evil father. So Miss Claudia, ano ang binabalak mo ngayon? Napangiti si Claudia, leave it to me. Sa ngayon, gusto ko munang masigurado ang kaligtasan ni Dante. Kung siya ang tumulong sa akin at nalaman ito ni David, natitiyak ako na siya naman ang kakawawain ng mga Buena Vista. You have nothing to worry about, miss, ang sabi ni Dante. He was wearing mask and hoodie jacket to hide his face from David. Pero actually, marami siyang pasa kanina sa mukha dahil nakipagsuntukan siya kay David. But the nurse gave him first aid kit at binigyan rin siya ng gamot. Napanatag naman ang loob ni Claudia sa kanyang narinig. I am glad to hear that but still wanted to make sure na magiging okay siya. The fact of the matter is, kung si Rogelio man talaga ang may pakana nito at mabuking si Dante dahil sa mga pasa nito sa mukha, baka hindi lang bugbog ang aabutin niya. So, I'm going to their mansion together with you and 12 of the bodyguards. But miss, you still have 2 Zoom meetings to attend to. Kindly cancel in my Zoom meetings, I'll explain everything to them later. As of now, I cannot afford to do something instead of neglecting the life of the man who saved my life. Ang priority natin is Dante. Leave me for the meantime, bababa ako mamaya. Kaagad naman sinunod ni Carol ang utos ni Claudia. Lumabas ito at pagbaba niya ng hagdan ay sinalubong siya ni Filmira. Ano kamusta si Claudia? Gising na ba siya? Nag-aalalang sabi pa ni Elmira. Napangiti naman si Carol, she is doing just okay. Nagising na siya and now, she wanted to be alone. Ang sabi niya sa akin ay bababa na siya maya-maya. Aasikasuhin daw muna niya si Dante dahil nanganganin daw ito sa kamay ng mga Buena Vista. Sinasabi ko na nga ba eh. Dapat talaga itigil na niya itong paghihiganti niya. Mayaman na naman siya at tahimik ang buhay. Ngayon tingnan mo, mainit na kaagad ang tingin sa kanya ng mga Buena Vista. Sigurado akong kung di dumating si Dante, baka kung ano na ang nangyari sa kanya. No matter how many times nating pigilan si Madam, mananatili siyang determinado sa paghihiganti, malalim ang sugat ng nakaraan sa puso niya, at ang tanging paraan lang na alam niya ay ang makitang magdusa ang mga Buena Vista. Napatahimik si Elmira at napaupo lamang ito sa tabi. Inalala niya ang huling sandali ng mga magulang ni Claudia bago ito bawian ng buhay. Hinabilin siya ng mga ito at sinabi na palagi niyang ingatan ang anak nila. Pero para kay Elmira, mayroon siyang isang bagay na napagtanto bilang mayroon siyang tinatagong sikreto.
Dati, isa ako sa mga mamamatay tao sa pamilya ng mga Buenavista at kailangan isakatuparan ko na ang isang bagay na dapat ay noon ko na sana ginawa, sambit nito sa kanyang isipan. Matanda na rin naman ako kaya kailangan ko ng tuldukan ang lahat ng ito. Ang totoo, isa rin akong Buenavista, matagal ko nang inilihim ang buong katotohanan kay Claudia sapagkat alam ko ang trauma na dinanas niya. Kaya ngayon, ako na ang haharap sa problemang ito. Nagpunta si Flumira sa kanyang kwarto at hinawakan niya ang kanyang pinaka-tinatago-tagong pistol sa ilalim ng kanyang kama. Hinipan niya ang maalikabok na hunganga ng kanyang baril. Panahon na para ako ang kumilos alang-alan sa'yo, Claudia, ang sambit nito, sobrang confident niya at buong-buo na ang kanyang loob. Manang, put the gun down, ang biglaang pagsasalita ni Claudia na dumating. Sa gulat ni Elmira, napaharap ito at mabilis na itinago ang kanyang baril sa likod. Si Claudia. Manang Elmira, I said put the gun down. Matagal ko nang alam ang tungkol sa pagkatao mo. The moment na makita ko ang baril na nasa likod mo, alam kong isa yan sa mga baril ng mga Buenavista. Hindi ako papayag na dungisan mo ang kamay mo para lang makapaghiganti ako sa pamilya nila. Let me do it the want I want to. You should spend the rest of your life na wala ka nang dapat na iniisip pa. Pero Claudia, hindi ko na kayang makita kang nahihirapan pa. Dumating si Carol at ang ibang mga bodyguards ni Claudia. Manang, we can talk things out so please, isuko mo sa akin ang baril. While I admit na nakakatakot ito, pero chose to be on this situation. Lumapit na ang mga bodyguards ni Claudia at sila na mismo ang kumuha ng baril na hawak niya. Isinuko naman ni Elmira ng maayos ang kanyang baril kaya napangiti si Claudia. Ikamamatay ko kung mapapahamak ka, Claudia. At kung sakali mang may mangginawang sobrang sama ang pamilya Buenavista sa'yo, ako na muli ang maglalabas ng totoong ugali ko at isasama ko ang buong angkan nila sa impyerno, ang naging matapang na pahayag ni Flumira na halos namumutla na sa galit. Napakayakap naman si Claudia kay Elmira upang ay comfort ang matanda dahil alam nito mabigat ang kanyang nararamdaman. Ipinagkatiwala po ako ng magulang ko sa inyo, kaya naiintindihan ko ang nararamdaman ninyo. Mabigat po sa kalooban ko na mapahamak kayo sapagkat kayo ang pangalawang magulang ko. But promise not to put myself in danger. Meanwhile, nanatili sa loob ng kongko ni Andrea si David at kasalukuyan siyang ginagamot ng nakababatang pinsan ni Andrea na si Lyra who happens to be 20 years old na mailihim na crush kay David. Dahan-dahan lang, Lyra, sambit ng binata habang pinapahira ng gamot ni Ira ang sugat nito sa mukha. Kuya naman kasi. Kung kailan pa parating si Ate Andrea, saka ka naman nagpapasa. Kagabi mo pa itinatago sa akin ang totoong dahilan kung bakit ka may pasa. Ano ba kasing nangyari sa'yo ha? Nag-aalalang sabi nito. Kasi naman may kainuman ako kagabi sa har na hindi ko nagustuhan ang tabas ng dila. Kaya ayun, sinapak ko siyang ng todo-todo para malaman niya kung saan ang lugar niya. Ayaw na ayaw ko talaga ng inaangasan ako Kuya kasi naman, marami na talagang mga kupal na tao ngayon sa labas kaya dapat hindi ka na lang pumatol. Napatingin ng diretsyo si David kay Lyra, ano ka ba? Hindi mo ba alam na never nagpapaapi ang isang Buenavista? Mahigpit na turo sa akin ng papa ko na maging matapang ako sa lahat ng oras at wag na wag akong magpapaapi sa kahit na sino. So ano ang plano mo kuya? Wag mo sabihin sa akin na gagantihan mo yung lalaking ng away sa'yo ulit, tanong ni Lyra. Napangisi si David, wag kang mag-alala kasi pinuruhan ko na yung lalaking yon. Kung marami akong pasa sa katawan, sinigurado ko naman na mas marami yung sa kanya. Anyway, ayaw ko pa talagang umuwi ngayon kasi may pasa pa ako sa mukha. 2 days akong mag-i-stay rito sa kondo kung ayos lang. Nako, kay Ate Andrea ka po magpaalam kasi siya ang may-ari nito. But she has not replied to me yet. And I am so freaking worried, good terms naman kaming dalawa noon. Hinatid ko pa nga siya sa airport alam naman kasi natin na may pinagdadaanan si ate, diba? Siguro ganito na lang, gulatin natin si ate. Pagdating niya rito, sure naman ako na maiintindihan ka niya. Okay fine, ilang araw lang ang hinihingi ko, pero paano pala ang parents mo? For sure hahanapin ka nila? Let me handle that problem. Ako na ang bahala sa parents ko. Sige na inom na talaga ako Mabilis ka lang naman makakapunta sa store, diba? Kumuha ka na lang ng pera sa wallet ko.
Tumayo na si Lyra at kumuha ito ng 1,000 sa wallet ni David. Nalula naman ito dahil ang daming pera ni David sa kanyang bag. Grabel, ang daming tag-1,000, ganito ba talaga kapag mayaman, sambit pa niya. Paalis pa lang sana si Lyra nang biglang magsalita si David, teka lang. Huwag ka namang umalis ng ganyan ang suot mo at baka mapagtripan ka sa labas, nag-aalalang sabi pa ng binata. Naku kuya, sanay na talaga ako sa mga ganoong lalaki. And I think hanggang tingin lang naman sila sa akin umalis na si Lyra at naiwang mag-isa si David sa loob. Nakatanggap naman siya ng text galing sa kanyang ama. Where are you, David? Hinahanap ka na ng nanay mo? At kamusta naman yung lakad mo? Huwag mo sabihin sa akin na pumalya ka. Pag hindi ka sumagot sa text ko, malilintikan ka sa akin. Habang binabasa ni David ang text message ng kanyang ama, naririnig nito ang kanyang boses kaya mas lalo siyang kinakabahan. Ngayon, mas minabuti na lamang niya na tumawag kay Rogelio upang hindi na lumala pa ang gulo. Dad, bungad ni David nang sagutin ng kanyang ama ang kanyang tawag. Oh, what happened to you? Alam mo bang nag-aalala ang mama mo? She's just on the meeting today kaya ako ang pinapaasikaso niya nito. Bakit hindi ka umuwi at kamusta ang lakad mo? Dad, ano kasi? Kumakabog na ang dibdib ni David dahil sa labis na kaba. Alam niya na sa isang sabi niya lang, magagalit na ng tuluyan ang kanyang ama. Spit it out. Ayaw ko nang pinapatagal mo pa yan. Dad, sorry I failed, mayroon pong sumunod na lalaki sa bar at nabuking po ako. Na-confiscate po ang pampatulog na dala-dala ko. At si Miss Claudia sigurado akong nalaman niya na ang tungkol rito. Napapikit si David dahil expected na niya ang sasabihin ng kanyang ama. That's so disappointing. Ang tanga-tanga mo talagang lalaki ka. And now, you did not only failed me but you failed our company. Ngayon, ano ang sasabihin sa atin ni Claudia ha? Hindi ka nag-iisip, saksakan ka talaga ng kabubuhan. Manang-mana ka sa inutil mong ina. Kahit na namamaga pa ang kanyang mga mata, hindi nito napigilan ang pagtulo ng mga luha niya. Sorry dad, next time, pag-igihan ko na talaga. Wala nang next time. Stupido ka ba ha? Sa tingin mo pagkatapos na nangyari, pagkakatiwalaan ka pa ni Claudia. Promise dad, gagawan ko po ng paraan ang problemang ito. Di ko po hahayaan na, do not explain yourself. Nagkamali ka na, David. Now, once you come back, tuturuan kita ng leksyon. And I want you to come here today. Rogelio said with serious voice. Magsasalita pa sana si Rogelio nang dumating ang isa niyang tauhan sa kanyang kwarto. Nilayo muna niya ang kanyang cellphone sa kanyang tenga. Don't you see I am in the middle of the call? I hate when someone just barge into my room. Sir, sorry po sa abala kaya lang nandito si Miss Claudia sa baba. Marami po siyang mga bodyguards na kasama. Ang sabi niya, gusto lang niyang mga musta. Binabaan kaagad ng tawag ni Rogelio si David at saka ito mabilis na bumaba. Sa isip niya, mukhang siya lamang ang mayroong kakayahan na pakiusapan ito. Nang bumaba si Rogelio, sinalubong siya ng ngiti ni Claudia, kaya napangiti na rin. Ito. Miss Claudia, napadalaw ka? Mayroon ka bang kailangan ngayon? Nanatili namang nakangiti si Claudia, well. I wanted to visit you lalo na si Emilia, David, at Dante, so where are they? Huminto si Rogelio sa tapat ni Claudia and he gave her an apologetic grimace. I am sorry for what my son did to you last night. He has not come home yet dahil ang sabi niya ay puno pa ng pasa ang kanyang mukha. But trust me, I can discipline in my son's rude behavior. Hayaan mo sana akong gawin ang pagdidisiplina sa kanya. And on behalf of my son, I would really like to apologize. Rogelio, I am doing just fine. Trust me, it means nothing to me. But I do appreciate your apology so I'm gonna accept it. Sambit ni Claudia, naiinis ito dahil alam niyang naghugas kamay lamang si Rogelio na may pakana ng lahat. Alam mo bang mayroong ipinagtapat si David sa akin noong isang araw, pagsisinungaling pa ni Rogelio. And that what drove him para gawin kung anuman ang ginawa niya kagabi. Kumunot ang noo ni Claudia at napatingin ito kay Carol bago muling lumingon kay Rogelio. What about it? Napangiti si Rogelio at diretso niyang tiningnan si Claudia sa mata. My son has crush on you.
Sinabi niya sa akin na wala raw binatbat si Andrea sa'yo. That's ridiculous, Amy. Rogelio, are you making a joke or what? Nakabungis-ngis na sabi ni Claudia. I am telling you the truth, Miss Claudia, and frankly saying, kung kayong dalawa ang magkakatuluyan, botong-boto ako. Kaysa naman kay Andrea na puro lang selos at wala sa lugar. Sa totoo lang, I don't like Andrea for Invison because of how she acted. Pero ikaw, despite your age, mas matured ka pang mag-isip kaysa sa kanya. Mas maganda at mas matalino ka sa kanya. Kaya naman, kung sakaling maghiwalay sila ni Andrea, that's not gonna happen, ang pagputol ni Emilia na sumulpot na lamang bigla sa pintuan. David and Andrea love each other. May pinagdadaanan lamang sila ngayon, but it does not necessarily means na matatapos ang relasyon nila, dagdag pa nito. Emilia, I thought you were busy with your work. Bakit ka umuwi? Of course. Your son texted me that need to come back here. Alam mo naman ako, isang tawag lang sa akin ni David, ititigil ko ang ginagawa ko. That's how I love Divison, lahat gagawin ko para sa kanya. Lumapit si Emilia na dala ang kanyang pink na mamahaling bag at saka ito lumapit kay Claudia. Nagbeso silang dalawa. I am so glad that you are here, Miss Claudia, nakangising sabi nito pagkatapos nilang magbeso. It's so glad to see you as well. So where is David? Napatingin si Emilia kay Rogelio, I believe na on the way na siya ribo. Is not that right? Bakit hindi muna tayo maupo? Baka maging statwa tayo rito niyan. Ayaw kong nangangalay si Miss Claudia, pambobola po ni Rogelio. Naupo na sila sa mahabang dining table at dito ay pinagpatuloy nila ang kanilang pag-uusap. Speaking of David, papunta na siya rito, Emilia. Mabuti naman kung ganun. E paano nga pala, Miss Claudia, willing to wait ka naman ba? Of course, Emilia. And Gisa, the way, it seems that you are not aware sa ginawa ni David. Naging blanko si Emilia ng ilang sandali na tila ay hindi nito alam kung ano ang kanyang gagawin. I am sorry, Miss Claudia, what are you talking about? Pagtataka ni Emilia. Emilia, nilagyan ni David ng pampatulog ang inumin ni Claudia at nabugbog siya sa loob ng bar. Hindi ko alam kung saang lupalok siya nagtago matapos ang ginawa niya. But don't worry, nag-apologize na ako kay Miss Claudia at nangako ako na hindi na maulit ang insidenteng ito. Sumama ang tingin ni Emilia sa kanyang asawa dahil alam nito na siya naman ang punot dulo ng lahat. Nang maramdaman nito ang kamay ni Claudia na dumampel sa kanyang kamay, bumaling ang tingin nito sa dalaga. That is fine, Emilia, ang importante naman dito ay naging maayos ako. But I am just worried about your son dahil mukhang napuruhan siya kagabi. Rest assured na hindi maapektuhan ang business partnership natin. Maybe talaga sigurong may itinatagong pagtingin sa akin si David kaya niya ito nagawa, sambit ni Claudia sabay ngiting proud. Miss Claudia, mahirap magkagusto ang anak ko sa isang babae. Kadalasan babae talaga ang nagkakagusto kay David dahil bukod sa napakagwapo ng anak ko, talaga namang napakatalino at masipag pa. Hindi ako sa nagbubuhat ng sarili kong bangko pero kung sakali man, sana ay bigyan mo ng chance si David para sa'yo dahil sobra siyang obsessed. Ano ka ba naman, Rogelio? Ma, stop it. Tama po ang sinabi ni Dad, sobrang obsession po ang nagtulak sa akin para magustuhan si Miss Claudia. Napalingon silang tatlo at nakita nila si David na namamaga pa rin ang mukha. At nakasuot ito ng puting shirt at shorts. Mabilis na tumayo si Emilia at nagpunta ito sa kanyang anak. Oh my gosh! What happened to your face? Sino ang gumawa nito? Nag-aalala niyang sabi. Mom! I am doing just fine, malayo naman ito sa bituka. Sambit pa ng binata, pinilit niyang ngityan si Claudia, kahit na namamaga pa ang mukha nito. Umiti naman si Claudia sa kanya. Lumapit ang binata at lumuhod ito sa harapan ng dalaga. I am sorry for what did last night. Alam kong matindi ang kasalanan ko sa'yo. Pwede mo akong suntikin, sampalin, sigawan. Magalit ka sa akin, lahat ay tatanggapin ko lahat, mapatawad mo lang ako. That's fine. It was just nothing for me. And I really appreciate your sincerity. Sa buong buhay ko, alam kong maraming nagkakagusto sa akin, pero wala pang ni isang naglakas loob para aminin ang totoo except for you. However, I cannot say that share the same feeling. At saka committed ka pa kay Andrea.
As don't want to tarnish his reputation just because of this. I hope I make that clear, and if ever Andrea comes after me, then that's an entire different story. Halos tila ay pagsakluban ng langit at lupa si David sa kanyang narinig. Sa buong buhay nito ay never pa siyang nakarinig ng rejection galing sa ibang tao. Subalit ginawa ito ni Claudia sa kanya. That is just fine, Miss Claudia. Ellis, don't you just join here, David? Tutal hindi pa kami nagtatanghailan, I think we can have simple lunch. Emilia, I wanted to see Dante as well. Gusto ko na sumabay na siyang mag-lunch kasama nating apat. The more the merrier. Napatingin si Rogelio sa ilan niyang mga bodyguards. Narinig ninyo ang sinabi ni Miss Claudia? Tawagin ninyo si Dante para makakain siya rito kasama namin, sambit nito na halatang napipilitan lamang. Kaagad naman silang kumilos sa isang utos ni Rogelio. Hinanap nila si Dante hanggang ni Casimiro ang binata na nakakwadra ng mga kabayo na mahimbing na natutulog. Kumuha siya ng isang tabong tubig at binuhusan ito sa mukha, dahilan para mabilis na magising ang binata. Bumangon ka na dyan, sambit ni Casimiro, hinahanap ka ni Miss Claudia. Tumayo si Dante at napansin naman ni Casimiro ang pasa nito sa labi at pisngi. Saan mo nakuha yan? Tanong pa niya. Tiningnan siya ng masama ni Dante, saan pa? E di kay Sir Rogelio kaya may pasa ako. Bilisan mo, maligo ka muna bago ka lumabas para hindi ka naman nakakahiya. Lumabas na sila Casimiro at ilang sandali ang nakalipas ay mabilis namang sumunod si Dante na nakasuot ng puting shirt. Bagong ligo itong pumasok, nang makita siya ni Claudia ay mabilis na tumayo ang dalaga. Oh my gosh! What happened to your face? Nag-aalalang sabi ni Claudia, kahit na alam naman nitong sa suntukan nila David niya nakuha ang kanyang mga pasa sa mukha. Heto, okay naman ako. Medyo napaaway lang ako sa labas nitong nakaraang araw. Tiningnan naman siya ng may pagtataka ng mga Buena Vista, lalo na si David na malaki ang hinalang nagsisinungaling lamang ito. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao sapagkat gusto niya itong komprontahin kaagad. Kumalma ka, David, bulong ni Emilia. I know he's lying, mukhang siya ang sumapak sayo. Makakatikim siya sa atin kapag umalis na si Claudia. Muling naupo si Claudia at Dante. Naupo si Claudia sa pagitan nila Emilia at David. Nayamot naman si David nang makatabi nita si Dante. Kumain silang lahat, masayang nagkwentuhan hanggang sa magsalita si Claudia. Siya nga pala, marami kayong tauhan dito sa mansyon ninyo, for sure medyo mabigat ang pasahod nyo rito. Nagulat sila Rogelio at Emilia sa sinabi ni Claudia. Of course not, maganda namang magtrabaho rita, kaya lang Claudia, have to admit na provincial rate lang ang offer namin dahil nasa Batangas tayo, pero maganda naman ang mga benefits. But don't worry, Miss Claudia, gagawin naming parang Manila rate ang sahod nila, sambit ni David. And rest assured na lahat sila, mas gaganda pa ang benefits. Nanlaki ang mga mata ni Emilia sa sinabi ng kanyang anak. Samantala, muli namang napatingin si Claudia kay Dante. Nag-alala ito sa maaaring sapitin ang binata pag alis niya. Sila nga pala din Rogelio at Emilia, baka pwede ko munang mahiram saglit si Dante. Just one entire week lang. Ako na ang magpapasahod sa kanya. Kulang kasi kami ng tauhan, so it decided na kuhain siya. In exchange of that, papayag akong dagdagan ang investment ko sa kumpanya ninyo ng another 50 milyon, nakangiting sabi pa niya. Of course, Miss Claudia. Pwedeng-pwede mong hiramin si Dante kahit isang linggo pa, mabilis na tugon ni Rogelio. And if you still need people, we can provide you as many as you want. Thank you, I really appreciate your kindness, pero si Dante lang ang kukuhain ko ngayon. Tumungo lamang si Dante, gusto sana nitong tumutol subalit alam niya kung ano ang kanyang kahihinatnan kapag siya ay nanatili sa loob ng mansyon ng mga Buena Vista. Sa isip niya, alam ng mga ito na siya ang nakasuntukan ni David sa loob ng bar. Pagkatapos nilang mag-lunch, nag-impact na si Dante ng kanyang mga gamit at saka ito umalis. Kumaway pa si Rogelio at Emilia bago tuluyang isinara ni Claudia ang pintuan ng kanyang van. Nawala ang ngiti sa mga mukha ng mga Buena Vista nang umalis na ang sasakyan ni Claudia. I cannot believe na si Dante ang nakasapak sa mukha ko. Huwag kang mag-alala, David, isang linggo lang ang titiisin natin. Pagbalik niya galing sa mansyon ni Claudia, tuturuan na natin siya ng leksyon ng matauhan siya. Sa ngayon, mag-enjoy lang siya sa piling ni Claudia. Nasa atin pa rin ang huling halakhak.
Dad, galit ka pa rin ba sa akin? Teka nga lang, pagputol ni Emilia, napatingin ito kay Rogelio, kung ano-ano talaga ang pinaggagawa mo sa anak mo. What the hell are you talking about, Emilia? Napapraning ka na naman ba? Rogelio, you can fool everyone but not your wife. Obviously, alam na alam kong ikaw lang naman ang may pakana ng lahat ng ito. Hindi ako makapaniwalang ipinahamak mo ang sarili mong anak ng dahil lang sa kasakiman mo. Halos nag-uumapaw ang saya sa katawan ni Claudia, dahil sa wakas ay makakasama na rin niya sa wakas si Dante na inilayo niya sa kapahamakan. Sa katunayan, magkatabi pa nga sila sa upuan ng mamahaling sasakyan niya. Maraming salamat sa iyo, Miss Claudia. Mabuti na lang talaga at dumating ka sa buhay ko. Ikaw lang talaga ang nagparanas ng ganito sa akin. Sobrang thankful lang ako. Kitang-kita sa mukha ni Dante ang labis na kasiyahan, kaya naman napangiti na rin si Claudia. Wala iyon, Dante. Sadyang magaan lang din talaga ang loob ko sa'yo. The fact of the matter is, iisa lang naman tayong dalawa ng kaaway. So, don't really mind kung magkasama tayong dalawa. Ganon, bigla na lamang napayuko ang nahihiyang binata, pero natatakot na rin ako sa mga sandaling ito. At bakit naman, nagtatakang tanong pa ni Claudia. Is there something that you are so afraid of? Just say it to me at ako ang bahala sa'yo. Sila Rogelia, Emilia, at David, natitiyak ko na sa mga sandaling ito ay nalaman na nila na ako ang bumugbog kay David. Sa mga pasa ko lang, sigurado akong magtataka na sila. At sa mga sandaling ito, natitiyak ko na gumagawa na sila ng hakbang para makaganti sa akin. Sobra-sobra ang pagpapahirap nila sa akin. Don't worry, ani ni Claudia, I will not let them hurt you anymore. Because if they do, then we'll be forced to show them more of my bad side. But again, I am still giving you an option na lumipat sa akin and work as a bodyguard. Titriplehin ko ang sahod mo sa mga Buenavistas. Napatingin naman si Dante sa mga mata ni Claudia, napapasalamat po ako sa alok ninyo, Miss Claudia. Sobrang bait niyo lang po sa akin. Kaya lamang, mas magang ka po siguro talaga kung sa kanila muna ako ngayon. Para na rin mamanmanan ko ang bawat kilos nila at masabi ko ito sa inyo. Lutal, hindi ko naman kayo kayang pigilan sa mga gusto ninyong gawin. Lalong-lala na sa paghihiganti ninyo sa kanila. Kaya gagawin ko rin ang lahat para maprotektahan ko kayo. Halos maantig naman ang puso ni Claudia sa kanyang narinig mula sa bibig ni Dante. At para bang bumilis ang tinik ng puso nito. Thank you so much for you, Dante. Ikaw naman, sobrang sweet mo namang lalaki. You deserve to be praised for having that kind of attitude. Kahit na may pinag-aralan pa si David, malayo naman ang ugali niya sa'yo. He is so damn rude at yung lalaki na madalas mag-take advantage sa ibang tao. Kaya ikaw, Miss Claudia, wag na wag kang papayag na magkasama kayong dalawa ulit. Kasi hindi malabo na gawan niya kayo ulit ng masama. Kapag nabuntis niya kayo, sigurado akong magiging impyerno na ang buhay ninyo. Napahinto ng ilang sandali si Claudia at pagkatapos ay humagalpak na ito ng tawa na halos rinig na rinig sa apat na sulok ng kanyang sasakyan. Nakakatawa ka, Dante. Sobra mo akong pinapatawa. Hindi ka lubos maisip na ang galing-galing mong mag-joke. That was so witty. Sa kabila ng nakakahawang tawa ni Claudia, nanatili namang seryoso ang binata sa kanya. Pero sobrang seryoso ako sa sinasabi ko sa'yo, Miss Claudia. Baka may ganoong pakay ang mga Buenavista sa'yo at si David ang pinapain nila. Mga tuso silang tao at sobrang gahaman nila sa pera. I really appreciate you being so concerned to me. Pero kasi, I am not stupid enough to have you see that with David. Aside from the fact na isa siyang Buenavista, wala sa kanya ang mga qualities ng isang lalaki na hinahanap ko. He is so far from it. As deserve a guy who is way better than him. Sa katunayan nga, nasusuka ako sa buong pagkatao niya kasi halata namang na-o-obsessed siya sa akin. Trust me, I never fall for a bad guy. CJ. Pero siya nga pala, ano ang gagawin natin sa mansyon mo? Of course there are a lot of things we can do in the mansion. Napangiti naman ang binata na halatang nasasabik. Baka pwede tayong mag-horse riding habang nililibot natin ang mansyon mo. Well, I don't even know how to ride a horse so if okay lang naman sa'yo, pwede bang isakay mo ako sa likod mo? Pwedeng-pwede naman, mabilis na sagot pa ng binata. Alright.
But before that kakain muna tayo ng kahit na anong gusto mong pagkain. Alam ko naman na nakakatikim ka lang ng masarap kapag nasa mansyon kita. Kasi sa mansyon ng mga Buena Vista, sure na sure akong karamihan ng pinapakain nila sa inyo ay puro mga tira-tira nila. Sinabi mo pa. Pati nga yung mga pinaglawayan nila ay pinapakain pa nila sa iba nilang mga kasambahay. Hindi na ako nagtaka. So at least ngayon sigurado ako na maraming mga tao na galit sa kanila. Elva revenge is not just for Mo. At least malinaw na tayo sa bagay na yan. Mahigit 1 oras din ang naibiyahe nila bago sila makarating sa mansyon ni Claudia. Masaya silang kumaing dalawa habang sila ay nagkukwentuhan kitang-kita ang pag-enjoy nila at mas napagtanto ni Claudia na magaling talaga si Dante sa pag-joke at mayroon itong sense of humor. Pagkatapos nilang kumain ng mga masasarap na pagkain, nag-horse riding na silang dalawa sa malawak na mansyon ni Claudia. Dahil nasa rurok sila ng walang hanggang saya, hindi na nila alintana ang labis na init ng panahon. As long as nagkakasiyahan silang dalawa, feeling nila ay sila lamang ang mga tao sa mundo. Lumangway pa sila ilog at nagtampisaw na parang mga bata lalong-lalo na si Claudia na hindi alintana na maputikan siya at madumihan. Pagkatapos nilang mailabas ang inner child nila, nagpunta sila sa duyan at magkatabi silang umupo rito. Sa sobrang pagod naman ni Claudia ay bigla na lamang itong napasandal sa balikat ni Dante na hindi nagreklamo. Bagkus ay natuwa pa ito sa pagsangka ni Claudia sa kanya. Mukhang napagod ka yata sa ginawa natin, Miss Claudia. Sorry na pagpapaumanhin pa ng binata. Samantala, tila ay may ibang kahulugan na ang mga tingin ni Claudia sa kanya. Ano ka ba? Walang-wala yung pagod ko kasi ikaw ang kasama ko, sabi pa ni Claudia na bigla na lamang bumilis ang ng puso. Nagmagtagpo ang tingin nilang dalawa, tila ay naglaho ang lahat ng nasa paligid. Lalong-lalo na si Claudia na parang unti-unti nang nahuhulog para sa binata. Bakit pa Miss Claudia? Pagtataka ng binata dahil sa mapang-akit na titig ni Claudia sa kanya. Don't mind me, Dante. I just realizes how handsome you are. Lalo na rin siguro kapag gumaling na ang mga sugat mo sa katawan. Namula naman si Dante sa sinabi ni Claudia sa kanya at parang nablangko ang binata ng ilang sandali. Nauta. Si Dante na hindi alam kung paano nito ipagpapatuloy ang kanyang pagsasalita. It seems na nautal kang magsalita, Dante. That is just fine, you and me. All of a sudden, bigla na lamang lumapit si Claudia at hinalikan nito ang pisngi ng binata. Namutla si Dante sa nakaw na halik ng dalaga. Pero si Claudia ay napangiti lamang. Bakit niyo ako hinalikan? Tanong ng ninata na hindi makapaniwala sa nangyari. Napahawak pa nga ito sa kanyang pisngi. Isa lang naman akong hardinero na may mababang sahod. Pero tao ka rin? That kiss is just a token of appreciation sa lahat ng mga ginawa mong kabutihan sa akin. And I am so glad na dumating ka sa buhay ko, Dante. Marahil ay itinakda talaga ng Tatiana na magkita tayong dalawa. Maraming salamat din sa inyo, Miss Claudia. Sana ay hindi kayo magbago ng tingin sa akin. Of course, Carrie, I'm going to change. Mabait ka namang tao at alam ko na sobra kitang mapagkakatiwalaan. Hinding-hindi naman ako papayag na magbabago ako ng pagtingin ko sa lalaking mayroon akong malaking utang na loob. And I am hoping na sana ay nasa akin pa rin ang loyalty mo hanggang sa matapos ang paghihiganti ko sa mga Buena Vistas. Siyempre naman. After all, kailangan nilang maturuan ng leksyon. Kung pwede nga lang, gusto ko talaga makaganti sa kanila ng sapak. Sa loob ng matagal na panahon, halos pahirapan nila ako ng todo-todo. Your wish is Jill's command. Huwag kang mag-alala, darating din ang panahon na magiging baliktad ang sitwasyon ninyo. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para lamang makaganti ka sa mga bugbog na ginawa nila sayo. So please, as of the moment, let us enjoy what is happening. Siya nga pala, ayaw ko sanang makichismis, pero ano ba ang madalas ninyong gawin ni David kapag magkasama kayong dalawa? Kung hindi mo pa masabi ngayon ay ayos lang naman sa akin. No, it's just fine, you and me. Actually, puro business matters lang naman ang madalas naming pagkaabalahang dalawa ni David. But recently, nagpunta kaming dalawa sa isang kasino at tinuruan ko siyang magsugal. Napatingin si Dante nang may pagkagulat sa dalaga, talaga? Pero masama ang kasino, ha?
Marami na akong nababalitaan na nabaliw dahil sa larong iyan. That's exactly in my whole point. Gusto kong malulong sa sugal si David. Sa umpisa, syempre nakakatikim siya ng panalo, kaya gulang siya ng go. Pero sa hindi kalaunan, maa-addict siya rito to the point na matatalo siya ng sunod-sunod hanggang sa ibenta na niya ang mga ari-arian nilang mga Buenavista hanggang sa wala nang matira sa kanya. Maging ang hasyenda nila ay maibenta niya. Actually, I was also disappointed na sa papa niya pa rin napupunta ang yaman ng pamilya nila considering na siya ang nagtatrabaho. Nako, sigurado nga akong malaking gulo ang naghinintay sa kanya. Tuso pa naman ang tatay niya. As don't really care. Problema na nila ang bagay na iyan. Ang sa akin lang naman, basta malulong lang siya sa sugal ay masayang-masaya na ako. Pero si Andrea, may balita ka ba sa kanya? Tanong ulit ni Dante. Sa totoo lang, bihirang-bihira lang kami mag-usap tungkol sa kanilang dalawa ni Andrea. And honestly speaking, wala naman akong pakialam sa babaeng iyon. She put me on shame these past few days and if she is going to harm me again, sisiguraduhin ko sa kanya na may kalalagyan na siya sa akin, seryosong sabi pa ni Claudia. Samantala, sa kabilang dako naman, sa sobrang bagot ni David ay nagpa siya itong kumain sa kasino mag-isa kung saan minsanan na niyang nakasama si Claudia. Bagamat masarap ang mga pagkain, nalungkot pa rin ang binata sapagkat nami-miss niya ang magandang dalaga na feeling niya ay mahal na niya ito. Pauwi na sana si David pero naisip nitong magpalipas ng oras sa loob ng kasino. Nakikita niya sa poker area na maraming tao ang nagtataya at nananalo sila laban sa banker. Bigla na lamang naengganyo si David na magpapalit din ng 1,000,000 na halaga ng chips at naglaro na rin siya pagkatapos tumayo ng isang player. Noong una ay nananalo si David hanggang sa dumating ang isang chicks na babae na nagbigay sa kanya ng drinks. Uminom siya nito at pagkatapos ay tumabi sa kanya ang babae. Hipogi, nakangiting sabi pa ng babae, "Would you mind if I sit beside you?" Naman, mabilis na tugon ni David. Tuloy-tuloy na uminom si David at nagtaya sa poker hanggang sa natulala na lamang ito na ubos na pala ang mahigit 1,000,000 niyang pera na pinapalitan niya ng chips. Pero hapon pa at dahil sasabik siya sa pagbawi ng kanyang pera, nagpapalit pa ito ng another 500,000 na kinuha niya sa kanyang savings. Subalit hindi na talaga pinalad ang binata na manalo, kaya pagsakay niya sa kanyang sasakyan at natulala na lamang ito dahil sa laki ng kanyang ipinatalo sa sugal. Itinago niya na lamang ito sa kanyang sarili. At pag-uwi nito sa kanilang mansyon ay hinarang siya ni Emilia bigla bago pa man ito makaakyat sa kanilang hagdan. Biglang nawala ang kalasingan ng gwapong binata nang tingnan siya ng matalim ng kanyang ina mula ulo hanggang paa. Bumibilis rin ang iii ng kanyang puso sa mga sandaling ito. "Mom," sambit ng binata na tumulo ang pawis sa noo. "And Kevin, do you look so scared, David? Saan ka galing ha? Hindi ka nagpaalam sa amin ng daddy mo. Alam mo naman yun, galit na galit lalo na kapag hindi ka nagpaalam sa kanya." Lumabas ang ugat sa noo ng binata na halatang nagalit. "Manaman, bawat kilos ko ba ay kailangan ninyong bantayan? Nagpunta lang naman ako sa bar mag-isa at uminom. I was so stressed the entire time. And I cannot wait for Dante to show up kasi siya lang naman ang pinanggigigilan kong sapakin sa mukha. First of all, nandito ka pa rin sa pamamahay namin ang tatay mo, so it means you are still in our custody, so you should understand that what you are doing is definitely wrong." Pagtalak pa ni Emilia sa kanyang anak. "Pero wag kang mag-alala, hindi ko naman hanayaan na makalusot ang gagang Dante na yun sa mga ginawa niyang kasamaan sa'yo. Of course, anak kita at hindi ako papayag na bubugbugin ka na lang ng isang lalaking kagaya niya." "Thanks mom," pilit ngiting sabi pa ng hinata. "I just want to go to dinner mom kasi pagod at lasing talaga ako." "Ikaw naman kasi anak. Mabuti at nagawa mo pang makauwi rito ng ligtas. Sa susunod kasi, pwede ka naman magsabi sa akin para naman masamahan kitang uminom. Kung mayroon kang isang taong dapat na pinaglalabasan mo ng sama ng loob, that is no other than me. Yung tatay mo namang iyan, wala yang pakialam sa feelings mo. But do and cared. Mom! I am just wondering kung bakit parang ang gaan-gaan yata ng loob ni Miss Claudia sa lalaking hampas lupa na yon. Hindi ba siya nandiri sa hitsura ng gago na yon? Well, maski naman ako ay sobrang nandidir kay Dante. Ewan ko rin ba dyan sa babaeng iyan.
She is a billionaire at kung tutuusin ay sayo siya obsessed. But look at what is happening. Mas close pa siya sa Dane na yun. And it's really damn frustrating. Ano ang nangyayari rito? Ang tanong na bumulabog sa mag-ina. Parehas pa silang napalingon kay Rogelio na nakahawak sa kanyang tungkod habang papalapit sa kanyang mag-ina. Nothing, sagot ni Emilia. Your son is having a problem kaya nagpunta siya sa bar mag-isa. And of course as his mother, sinabihan ko na siya na next time ay magpaalam sa atin so wag mo na siyang pagalitan. Lumapit pa si Rogelio kay David na mas lalong kinakabahan. Kamusta na nga pala ang partnership ninyo ni Miss Claudia? Seryosong tanong pa ng matanda. Dad, ayos naman po sambit ng binata. Mukhang may tiwala pa naman siya sa akin kahit papaano. Hindi ko na lang ulitin ang ginawa ko sa kanya. Good. At least kahit papaano ay nagtatanda ka na kahit papaano, pero iyang si Dante, dapat talaga ay maturuan siya ng tamang leksyon dahil sa nakikita kong nagpapakampante siya nakakampi niya si Claudia. Baka nga kung ano-ano na ang pinagsasabi niya ngayon sa babaeng yun. Rogelio, masyado ka naman yatang praning dyan. Of course takot sa atin si Dante so I don't really think na kaya niya itayong isumbong. Baka nakakalimutan mo na ang sinabi mo noon. We are Buena Vista at tayo lang naman ang pamilya ng mga tuso na walang kinatatakutan. Sure ako na kahit si Claudia ay matatakot kapag tayo ang tinangkanyang banggain. Tama si Mom, Dad, dagdag pa ni David na kumampi sa kanyang nanay, kasi si Miss Claudia, matalinong babae naman siya at naniniwala po ako na hindi linggid sa kaalaman niya ang pangalan natin. Siguro nga aware siya sa mga nangyayari sa atin. Tumungo si Rogelio, sa bagay, tama nga naman ang sinabi ninyo. Pero hantayin lang natin ang muling pagbabalik rita ni Dante para naman makatikim siya ulit sa atin. Hindi ang isang kagaya lang niya ang magpapaibig kay Miss Claudia. Rogelio, ano ba ang ibig mong sabihin dyan ha? Tanong ni Emilia, how many times do I have to tell you na ang anak mo ay mayroon ng fiance? And she is Andrea na maayos at disenteng babae. Although mayroon lamang silang kaya sa buhay, ang mahalaga naman rito ay nagmamahalan silang dalawa ng anak mo. Pagmamahal? Mapapakain ba kayo ng lintik na pagmamahal na yan ha? Walang kakwenta-kwenta ang pag-ibig na yan at hindi na yan uso ngayon. Sayo lang, matapang na pahayag ulit ni Emilia, ayaw kong malagay sa alanganin ang anak ko. He is going to have a life that he wants having a family with Andrea. Yan lang naman ang ultimate dream ng anak natin. Kung tutuusin, mayaman na tayo at mamamatay rin naman tayo. So basically what is the point of forcing your son to marry someone he does? Not like. Walang pag-aalinlangan ang pagsasalita ni Emilia, kahit na alam niyang matapang si Rogelio. Lumapit si Rogelio at akmang sasampalin na sana niya ito sa pisngi, subalit bigla namang hinawakan ni Emilia ang kamay nito. Oops, sambit ni Emilia, I am not going to let that happen. Kung noon ay nagiging sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto mo sa akin at natatakot akong madampian ako ng kaman mo, noon lang iyon. Pero ngayon, ipaglalaban ko na ang sa tingin ko ay tama lalong-lalo na sa nag-iisa kong anak na lalaki. Napangiti naman si David nang makita niya kung gaano nakatapang ang kanyang nanay. Lumingon pa ito sa kanya. David, umakyat ka na sa kwarto mo. Let me handle this old man na wala nang ibang alam kung di ang pagiging gahaman at sakim sa pera. I will no longer let him have the upper hand and rule on our lives. Lalong layo na sayo. Samantala, umakyat na si David kagaya ng pag-uutos ng kanyang ina. Gusto niya lang din na mapag-isa sa kanyang balcony. Masakit para sa binata na makitang nag-aaway ang kanyang mga magulang lalong-lalo na sa pera. Tapos, aminado rin siya sa kanyang sarili na sa loob lamang ng maikling panahon, hindi na si Andrea ang nilalaman ng kanyang puso, kundi si Claudia na wala naman kahit nakatiting na pagmamahal sa kanya. Na pinagsiselosan niya si Dante dahil sa iba ang pagtrato ni Claudia rito, at siya rin ang dahilan kung bakit siya nabuking ni Claudia na mayroon itong ginagawang masama. Kaya sukdulan na lamang ang nararamdaman niyang galit rito. Pero ang mas masakit pa sa kanya ay yung ipinatalo niyang 1.5 milyong piso sa kasino. Halos mapatulala na lamang ito at nangako sa kanyang sarili na kailangan niyang bawiin ang pera na matagal na niyang pinag-ipunan na sa isang iglap lang ay natalo sa kasino. Kinabukasan. 8 am sa bahay ni Claudia,
nagising na lamang itong muli sa katok mula sa kanyang pintuan. Tinanggal naman niya ang eye patch sa kanyang mga mata at sumigaw. Pasok! Biglang nagbukas ang pintuan at pumasok sa loob si Elmira, mayroong dalang isang baso ng kape. Sinara niya ang pinto at lumapit kay Claudia nang nakangiti. Good morning Claudia, mainit pa itang kape mo, inumin mo na? Tinatamad pa ring bumangon si Claudia na sumagot kahit na nakahiga lamang ito. Manang Elmira, di ba alam niya naman po na di only take coffee sa baba? Bakit nag-abala pa kayong iakyat yan? Baka rayumahin pa kayo? Nag-aalalang sabi pa ng dalaga. Nilapag naman ni Elmira sa table ang kape. Sa katunayan, alam ko naman ang tungkol sa bagay na iyan pero hindi talaga kape ang pinunta ko rito. Tungkol lamang ito kay Dante. Dito na napabangon si Claudia sa kanyang malambot na kama at end naman po ang tungkol kay Dante. Umalis ba siya? Sunod-sunod na tanong pa niya. Hindi natutulog pa siya sa guest room. Pero kasi naoobserbahan ko lang talaga na mas nagiging close kayong dalawa. Napangisi naman si Claudia at namutla ang magkabilang pisngi nito. You know what? Just realized na masarap pala talaga kasama ang isang taong kilala ka mula pagkabata. I don't know what I am feeling right now but feel so safe to him. Lalo na't napatunayan niya sa akin na isa siyang protective na tao at nagawa niyang bugbugin si David na muntikan ng mag-take advantage sa akin. So I don't really mind kung maging close kaming dalawa friends or kung ano paman. Pero Claudia, in love ka na ba sa kanya? Pag-uusisa pa ng matanda. Well, as I said earlier, hindi ko ma-describe kung anong klaseng feelings ba ang meron ako para sa lalaking ito. All I know is that, he makes me happy and secured. Na ibinalik niya ako sa dating ako na simple. Siguro naman kahit papaano kailangan ko lang din maramdaman na tao ako na may nararamdaman. Basta ang alam ko lang ngayon ay ayaw kong mawala sa akin si Dante because he's so close to in my heart. After all, hindi naman siya isang Buenavista. Sa bagay tama ka. Hindi naman natin matuturuan ang puso natin kung sino ang mamahalin nito. Pero ang mahalaga naman ay masaya kayong dalawa sa isa't isa. Kung sakali man na kayong dalawa ang itinadhana para sa isa't isa, masayang-masaya na rin ako. Sa tingin ko naman ay mabuting tao talaga si Dante at hindi siya kagaya ng mga Buenavista na sobrang sakin at sobrang plastic. Kakaibiganin ka nila pero kapag nakuha na nila ang gusto nila sa'yo ay ililigpit ka na rin nila. Kaya nga pagsang-aya ni Claudia, pero nakakalungkot lang din kasi isipin na kahit pilitin ko man si Dante na dito na lang tumira. Mas ninanais niyang bumalik sa mansyon ng mga Buenavista kahit na puro pagpapahirap lang ang ginawa ng mga ito sa kanya. Ang sabi niya pa sa akin, mas malgi na rin daw ito upang mamanmanan niya ang bawat kilos nila. Hindi ko tuloy maiwasang mag-alala sa kanya. Sana lang talaga ay mag-iingat siya dahil malakas ang pang-amoy ni Rogelio lalong-lalo na't nandito siya ngayon sa puder. Mo! Matalino man ang Matsing ay nautakan din, sambit ni Claudia, kahit gaano pa sila katalino, pera lang din naman ang kahinaan nila. At sinisilaw ko sila sa bilyong-bilyong pera ko ngayon, kaya nabubulag sila sa totoong pakay ko sa kanya. Imagine that, wala akong kahirap-hirap na pasukin ang company nila at madali kong napapasunod ang pinaka-mahinang Buenavista na si David. And I know you already heard this many times, pero nasa atin pa rin ang huling halakha. Si David ang siguradong magiging dahilan ng pagbagsak ng kanilang lahi. Abot langit ang ngiti ni Claudia sa mga sandaling ito. Sige, masaya ako na nagkakatotoo na rin sa wakas ang mga plano mo sa buhay. Sabay-sabay talaga tayong mag-celebrate sa pagbagsak ng mga demonyo na iyan, sambit pa ng matanda, liwan na kita rito at may gagawin pa ako. Okay Manang, but please I don't want to drink coffee just yet. Bababa naman ako maya-maya, just need to have some good beautiful sleep for the meantime. Na-expose ako masyado sa mga Buenavista at feeling ko ay masyado akong nahawaan ng negative energy nila. Kinuha naman ni Elmira ang kape ni Claudia at nagpasya na lamang ito nakatukin ang guest room kung saan mahimbing na natutulog si Dante. Nagulat na lamang siya nang bukas ang pintuan ng guest room at bumungad sa kanya si Dante na mahimbing na natutulog. Wala itong saplot sa itaas na bahagi ng kanyang katawan at nakatutok sa kanya ang aircon. Ayaw na sana niya itong istorbohin sa mahimbing nitong tulog, subalit paalis pa lamang ang matanda nang biglang magsalita si Dante. Manang please paiwan na lang po ng kape, salamat.
Samantala, nagulat na lang din si Elmira pero iniwan niya na rin ang kape at sa kanya ginamit ang opportunity na ito upang kausapin ang binata. Actually, mabuti na lang at gisingin ka na rin kasi gusto sana nakausapin ka kahit na saglit lamang, mahinahong sabi pa ng matanda. Napabangon naman bigla si Dante sa pagkakahiga nito, pwede naman pumanang Elmira. Tungkol saan po ba ito? Sambit pa ng binata na mayroong paggalang. Napabuntong hininga muna si Elmira ng malalim bago ito nagpatuloy sa kanyang pagsasalita. Tungkol lang naman ito kay Claudia sa namamagitan sa inyong dalawa. Napapansin lang kasi namin dito sa mansyon na sobrang komportable kayong dalawa sa isa't isa. Lalo na siya sa'yo kasi magaan ang loob niya. Ha, ang tanging naging reaksyon na lamang binata dahil sa pagtataka nito, manang naman, hindi po ba talaga pwedeng magkaibigan ang lalaki at babae? Kasi sa nakikita ko naman, sobrang humble lang talaga ni Miss Claudia at sure na sure akong malapit din ang loob niya sa mga kasambahay rito kagaya ng ipinapakita niya sa akin. Sana lang ay wag nating bigyan ng kahulugan ang namamagitan sa aming dalawa kasi malabong magkagusto sa akin ang isang babaeng katulad niya. Napailing ang binata na idinaan na lamang nito sa kanyang pagngisi. Aminado naman siya na kahit papaano ay mayroon na rin siyang nararamdaman para kay Claudia, lalo na noong halikan siya nitong bigla sa kanyang pisngi. Pero alam niya rin na malayo ang agwat nilang dalawa, lalong-lalo na't mayaman at isang mayaman si Claudia at alam niyang imposible na pumatol ito sa isang hardinero na kagaya niya lang. Mali ka ng inaakala mo, iho. Matanda man ako pero marami na akong karanasan sa buhay. At masasabi ko na hinding-hindi natin matuturuan ang puso natin na magmahal. Minsan nga, kung sino pa yung taong akala natin na malabo tayong magustuhan ay nagkakagusto sa atin, lalo na kapag sobrang malapit at magaan ang pakiramdam ninyo sa isa't isa. Teka lang po ha. Bakit parang ang lalim naman po yata ng sinasabi ninyo? Kasi kung ako po ang tatanungin ninyo, si David talaga ang bagay kay Miss Claudia, kasi parehas sila na maganda ang disenyo ng mukha, kapag magkasama nga sila, akala ko ay magsyota sila. Nako! Ako na ang nagsasabi sa'yo na malabong-malabo mangyari ang bagay na iyan kasi isang Buena Vista si David at hindi naman linggid sa kaalaman nating dalawa kung gaano siya galit na galit sa mga ito. Walang hiya ang mga Buena Vista at mga tuso silang tao. Pinatay nila ang mga magulang ni Claudia nang walang kaawa-awa. Hindi niya papangarapin na magkaroon ng kasintahan na kagaya ni David kahit na siya pa ang natitirang lalaki rito sa mundo. Sa bagay tama nga kayo sa sinabi ninyo. Totoo naman din kasi talagang matindi ang galit na nararamdaman niya kasi nawalan siya ng mga mahal sa buhay. At sobrang dedikado talaga siya na makapaghiganti kahit na ilang beses pa natin siyang pinipigilan. Kaya nga ayaw ko ring umalis sa puder ng mga Buena Vista kasi alam ko na delikado silang mga kalaban. At kung may masagap naman akong balita sa kanila, mabilis ko naman itong ipaparating kay Miss Claudia para mawarningan ko rin siya. Maraming salamat sa iyo Dante, nakangiting sabi ng matanda. Tuso naman talaga ang mga Buena Vista at sumasang-ayon ako sa mga plano mo, tulungan lamang natin si Claudia sa mga plano niya sa buhay, lalo na ngayon na unti-unti nang natutupad ang pangarap niya. At siya nga pala, kamusta yung girlfriend nitong si David? Ayaw ko sanang makiusyoso pero di ba mainit din ang ulo niya kay Claudia dulot ng matinding pagsiselos, pag-uusisa pa ni Elmira. Napakamot sa ulo si Dante, naku wag niyo po sana akong tanungin tungkol sa bagay na iyan kasi hindi naman po kami close ng gago na yun. Never ko ngang nakainuman yan at kapag inuutusan niya ako never siyang nagsabi ng thank you ng kahit isang beses sa loob ng mahabang panahon na paninilbihan ko sa kanila. Pati nga yung nanay at tatay niya ay mga ganoon din. Pare-parehas lang sila. Kung ano ang puno ay siya rin ang bunga, mahabang paliwanag pa ng binata. Itong si Andrea. Malamang siguro ganito rin ang ugali niya kasi masasama ang mga Buena Vista. Baka ganyan din ang hinahanap nila. Napangiti naman si Dante, mali po kayo, isang mabait na babae po si Andrea at sa katunayan ay parang kasing ugali niya rin si Miss Claudia kasi malapit din ang loob niya sa mga kasambahay. Pero medyo may pagka-introvert lamang siya lalo na sa mga parties. Nito ngang nakaraang party, kinausap niya ako at ilang mga waiters at sobrang friendly niya. Kaya nga ako nagustuhan ko rin siya kasi maganda ang ugali niya. Sa lahat ng mga tao sa mansyon, siya talaga yung masasabi kong pinakamabait. Lalo na noong itorture ako ng mga Buena Vista, pagkatapos ng party naawa naman bigla si Elmira sa sinapit ng binata,
halata niya pa ang bakas ng lungkot sa mga mata. Nito, Iho, paano mo nagagawang matiis ang bagay na iyon sa loob ng maraming taon? Bukod pa dyan, di ba ikaw pa ang sinisisi nila sa pagkantatay ng tatay ni Andrea noong kasal, pero alam naman natin na si Rogelio ang may pakana nito. Baka mamaya niyan, hindi lang bugbog ang abutin mo sa kanila. Ang laban ni Miss Claudia ay laban ko na rin. Ipinapangako ko po talaga na magiging matapang na ako para sa kanya. Hinding-hindi na ako papayag na mayroon pang inosenteng magiging biktima ang mga hayop na demonyong mga yan. Akto na ang huling taong bubugbugin nila. Samantala, bigla namang nagbukas ang pintuan nila at bumungad si Claudia na nakangiti. Excuse me, I could not help but hear you talking when was outside. And believe na ako at mga Buenavista ang tinitukoy ninyo sa usapan ninyo. Tama ba ako? Tanong niya pa. Pero parang sigurado na siya sa kanyang narinig at nanghihingi na lamang ito ng validation. Good morning Miss Claudia, nakangiting sabi pa ni Dante. Sila naman talaga ang topic namin at syempre naging topic ka na rin namin kasi nag-aalala lang kami sayo. 4 paghahati 5. Kinabahan naman ang binata dahil sa baka narinig ni Claudia ang pagpapahiwatig niya kanina na mayroon itong gusto sa dalaga.